napakahirap isipin na ganitong sitwasyon tapos napagsasamantalahan pa yung kahinaan. No? May tanong ako, Nay. Totoo ba yung sinasabi nila na gusto mo daw ibenta yung anak mo? Hey, good morning Daddy Frankie po. po. Kumusta po kayo? Okay naman po. Pangalan ni Ma'am? Arian J. Del Rosario. So, parang kayo yung dahilan para matuntun namin ng pamilyang ito. Ayaw po sir. So, Ma'am, pwede bang makakuha lang ng info? Bakit niyo po sila inilalapit sa amin? Ano po ang naging problema nila? Kasi minsan sir, sa reality natin ngayon kasi talagang wala silang minsan makain, ganyan. Sa umaga, ganyan, sa bahay sila makikikape. Kasi sa bahay po namin, mag-isa lang si nanay ko, kaya minsan sinasabihan ko na lang din na minsan doon na sila kumakain, ganyan. Talagang kulang po talaga sila sa... Ano niyo po ba sila? Kamag-anak? Relatives? Wala po. As in, kapitbahay lang? Ganun? Opo. So, sa ngayon, ano ba nangyari? Ano pinaka-problem sa kanila po? May tatay ba? Ay may asawa ba? Ano? Wala po sir, parang nadisgrasya lang po dahil medyo meron po siyang depression sa pag-iisip kasi sir. Kaya madali siguro siyang maloko, ganyan, or utuin. Yung inilalapit nyo sa akin, sabi nyo nanay. Nanay ba yan? Opo, Oh. Paano siya na-disgrasya? Anong klaseng disgrasya po? parang nare-rape lang ata sir or nabubuntis ng walang tatay kasi sir. Hindi naman din yan nung mga panahon na yun, parang hindi sila naging interesado na ano eh. Sabi mo, Ma'am, na so ilang beses nangyari? Tatlo na kasi sir ang anak niya eh. Pag tinatanong namin siya, minsan hindi din niya masabi kung ano yung talagang ano sa kanya eh. Kasi bigla na lang siyang, ayun, makikita na lang, buntis, ganyan. Or siguro baka tinatakot siya na wag magsalita. Kasi madali lang siyang maano sir eh, dahil nga kulang sa... So, ibig sabihin talaga na pagsasamantalahan yung kahinaan niya. Opo sir. So, ano nangyari? Wala bang... As in, wala bang kamag-anak to? Kasi kung 3 beses na yung napagsamantalahan yung kahinaan niya, eh siguro naman kahit papano may mga kamag-anak or yung barangay natin. Meron sir, kaya yung last sir, talagang inilaban nila kasi nga, naging pangatlo pa. Sa una, sa pangalawa, parang hinayaan lang nila. Pero, nung time po kasi na yun, buhay pa si mother niya. Kaya yun yung nagiging kasama niya. Eh sa ngayon po, na namatay na, tapos yung pang third baby nga po, talagang inilaban na nila kasi paulit-ulit na lang. Kaya yung tatay po nung pangatlo is nakakulong naman po siya. Okay. So, wala nang problema. Para lang po siguro matakot din at hindi na talaga ulit-ulitin sa kanya kasi pangatlong beses na po. Thank you so much, Ma'am. Ha? Pangalan niyo ulit, Ma'am? Arian po. Ayan. So, mga kababayan, mga kabarangay, magandang umaga po sa atin lahat. Ito po, si Ma'am Arian, siya pong tulay para marating ang pamilyang ito at para ilapit sa Team Daddy Frankie. At ayon kay Ma'am Arian is 3 ang anak ng nanay na inilalapit sa atin at yung 3 anak na yon ay bunga ng hindi magandang gawa. Kumbaga parang ayun nga napagsamantalahan daw, no? So nakakaawa naman mga kababayan kasi sa kalagayan ng ating kababayan sa kahinaan na may problema and then napagsamantalahan pa ho. So mga kababayan, pasalamat tayo sa mga kabarangay nila or kapitbahay nila na nagmamalasakit, lalong-lalo na sa pag-reach out nila sa Team Daddy Frankie para makita at matulungan natin tong ating kababayan. Maraming salamat. So mga kababayan, samahan niyo po ako para kapanayamin natin tong taong kanilang nilalapit. Ma'am, once again po, thank you so much po. God bless po. Puntahan lang na yun. Sige lang po. Okay. Hello po. Kumusta kayo? Okay lang po. Pwede ba pumasok? Opo. Ano pangalan mo kuya? Diyos po. Ikaw panganay. Opo. Tapos si ate. Ate, pasok ako ha. Okay lang? Hello, Nay. Pwede ba umupo dyan? Pwede umapak sa higaan nyo? Opo. Okay lang? Opo. Sige, nakakahiya kasi. Higaan nila yan. Sige ma'am, saan tayo pwede? Dito upo tayo. Huwag po kayong matakot sa akin. Tabi-tabi po kayo. Ayan. Okay. Lalapit ako sa inyo, ha? Yopa! Ayan. Kumusta kayo dito? Okay lang po. Dito ako. Lapit ako kay nanay. Ha? Yan. Ano pangalan ni nanay? Virginia po. Nanay Virginia. Ilang taon na po kayo?
33. Magta-33. 33 na si nanay. Asaan ang asawa mo, nay? Wala na po. Nasaan na? Nakulong. Nakulong na po. Bakit nakulong? Wala po. Dahil ginalaw nila. Dahil? Ginalaw nila. Ano ibig mo sabihin na ginalaw? Nilip nila. Okay. So, ayon sa kapitbahay, no? Magkakaiba daw kayo ng tatay? Opo. Nasaan ang tatay mo? Hindi ko alam. Hindi mo alam nasaan. Ay ate, kumusta ka? Okay lang. Ano pangalan mo? Berna. Berna. Ilang taon ka na? 10. Nag-aaral ka ba? Opo. Very good. Ang tatay mo nasaan? Hindi ko po alam. Hindi mo alam kung sinong tatay mo? Si ate naman, yung bunso. Hello baby, how are you? Okay, Kala, ilang taon na siya? 4. 4. Okay, so wala pang... Papasok na to. Ha? Papasok na rin. Papasok na rin. Gusto mo ba mag-aral yung mga anak mo? Opo. Very good. Mhm. Paano mo sila napag-aaral ngayon? Dahil sa paglalaban niya. Naglalabada siya. Opo. Very good. Marunong naman pala maghanap buhay eh. No? Ikaw, kuya, anong ginagawa mo naman? Naglalaban, nag-ugas ng pinggan. Naglalaba ka rin. Oo, tulungan mong nanay mo ha? Opo. Nag-aaral ka ba? Opo. Ikaw yung panganay, so ikaw na lang ang gagabay sa kanila, ano? Opo. Gusto mo rin ba makita yung tatay mo? Hindi na. Bakit? Hindi nila kami sinuportaan. Hindi kayo sinuportahan. Opo. Pero kilala mo yung tatay mo? Hindi. Hindi. Di bali, magsikap ka na lang, no? Nag-aaral ka rin ba? Opo. Anong grade ka na? Grade Grade 8. 8. Okay. Si Ate Berna, kumusta Ate Berna? Halika. Pwede ba tabi tayo? Dito ka. Huwag kang matakot sa akin. Dito ka. May sasabihin si Daddy Frankie. No? Yan, upo ka dyan. Dito ka talikod. Yan. Dito ka talikod. Ayan. Okay, magpakilala ako sa iyo, Berna. Ako si Daddy Frankie. Huwag kang matakot sa akin. Kaibigan ako, ha? Po. Nakarating ako dito dahil kapitbahay ninyo na nangailangan daw kayo ng tulong. No? Okay, okay ka lang ba? Kumain na ba kayo? Hindi pa po. Hindi pa po. Hindi pa kayo nag-almusal. Maluluto sana. Nandito na kayo. Magluluto sana. Ano bang naka-ready na ulam nyo dyan? Wala po. Wala. Bakit wala? Ayaw niya bumili ng ulam. Ayaw niya bumili. Berna, ilang taong ka natin? Nasaan ang tatay mo? Hindi ko po alam. Hindi mo alam. Gusto mo rin ba makilala yung tatay mo? Hindi na. Hindi na. Bakit? Ha? Bakit ayaw mo makilala yung tatay mo? Ha? Hindi niya na kami sinuportahan. Dahil hindi niya kayo sinuportahan. Pero alam mo kung sinong tatay mo? Hindi. Hindi rin. Paano, Ate Berna, kung sakasakaling nandito yung tatay mo, ano yung sasabihin mo sa kanya? Hindi ko na po siya aanahin. Hindi mo na siya? Ayaw mo ba magkaroon ng tatay? Hindi na. Bakit? Galit ka ba sa tatay mo? Hindi. Okay lang yan. Pakabait ka, ha? Po. Mag-aral ka, ha? Po. Nararamdaman ko yung nararamdaman nila mga kababayan dahil syempre bunga sila ng hindi maganda. So, yun siguro yung sinasabi ng kanilang magulang
At yun din yung naririnig nila siguro sa mga kapitbahay. No? So, ramdam kong malungkot yung kanilang pinagdadaanan. Pero wala silang magawa. Pero pasalamat pa rin tayo after all ng kalagayan ni nanay, nakapaghanap buhay pa rin. Ate, araw-araw ka ba naglalaba? Sa Lunes lang po. Sa Lunes lang. Sinong gumawa ng bahay nyo? Si kuya ko po. Ah, yung may kuya ka. Nasaan yung kuya mo? Sa Bagyo. Oh. Ilang kayo magkakapatid? 3. Nasaan yung isa mong kapatid? Tumboy Sa siya. Baguio rin. Tumboy siya. Opo. Ate pala yun. Hindi kuya. Kuya ko po. Kapatid ko. Ako po. Ikaw, 3 lang kayo magkapatid. Opo. Nanay mo nasaan? Patay na po. Ang tatay mo? Patay na rin. May tanong pa ako, huwag mong mamasamay, no? Nag-aral ka rin ba? Nakapag-aral ka? Hindi. Gitwa lang po. Grade 1 lang. Bakit hindi ka nag-aral? Ba't di mo pinagpatuloy? Ayoko. Bakit? Magagaling. Teacher namin. Magagalit yung? Teacher. Nagagalit yung teacher sa'yo. Opo. Buti marunong ka magsalita Tagalog, no? Opo. Oh, very good. May cellphone kayo? Wala po. Ay, wala. No? Ito, si baby. Baby, okay ka lang? Ha? O, buti may pera naman. Alam niyang isipin yung kapakanan ng kanyang mga anak. Diba? So, napakahirap isipin na ganitong sitwasyon tapos napagsasamantalahan pa yung kahinaan. No? So, bawat isa sa kanila, wala pa kayong nabiling gamit pang school. Wala pa. Meron na po. Meron ka na. Sinong bumili sa'yo? Sininang ko po. Binilang ka na ninang mo. May mga kapitbahay naman kayong no? Very good. Pero kulang pa po yung gamit ko. Kulang pa. Ano pang kulang? Bibili ko dun gamit niya. Bibili mo ng? Gamit niya. Bakit? Para saan yung gamit niya? School. Yung kakain niya. Ha? Ito lang may papasanin ko. Ate dito. Water cooler, amoy kilang brush, gamit mo po. Ano bibili nyo? Gamit sa school. Opo. Yun, sabi nila mga kababayan, si ate, sorry sa word, no? Sabi nila, may kapansanan. Pero habang kausap ko, maayos naman. Yung krayo lang. Cryo lang. Ikaw, anong grade ka na? Nag-aaral ka din, di ba? Oh, may gamit ka na rin. Ha? Kompleto. Kompleto na. Oh, very good. Sino nagbigay gamit mo? Sininang ko po. Ninang mo rin. Utayan mo yung nanay mo, ha? Huwag mo nang pababayaan kasi malaki ka na. Opo. No? Para hindi siya naluloko. Opo. Tsaka kahit anong mangyari, mag-aral ka, ha? Opo. Ano bang pangarap mo sa buhay? Maging pulis. Maging pulis. Sure ka? Opo. Okay. Basta alam mo kung ano yung pangarap mo, tuloy-tuloy mo lang. Opo. Alam sa akin, kaibigan ako, ha? Opo. Gusto ko lang kasi maging kaibigan ninyo. Pagkasakali may maitulong ako sa inyo. Opo. Pero pinakamaganda dyan, matapos ka mag-aral. Ano pangalan mo ulit? Jasper. Jasper. Pulis gusto mo. Opo. Kaya maswerte pa rin. Wag na wag mong pababayaan ng nanay mo, ha? Opo. Okay. Anong masasabi mo sa nanay mo? Kasi kahit ganyan siya, mahal na mahal niya kayo. Mahal niya kami. Oo. So, anong sasabihin mo sa nanay mo? Mahal ko din siya. Mahal mo rin siya. Kasi, kuya, dapat priority mo yung pag-aaral and then huwag kang magbarkada, ha? Opo. Dapat magabayan mo yung mga kapatid mo, turuan mo sila kasi ikaw yung panganay, no? Opo. Tapos huwag pabayaan yung mga kapatid. Importante yun. Kasi kawawa ang nanay mo. No? Opo. Bantayan nyo yung bunso. Huwag malikot. Huwag malikot. No? Kukunin ka ng pulis. Gusto mo? Ay, may tanong ako, Nay. Totoo ba yung sinasabi nila na gusto mo daw ibenta yung anak mo? Hindi po. Bakit sabi dyan parang ibinibenta mo daw yung anak mo? Hindi ko siya bibinta.
Hindi? Hindi. Huwag mong ibebenta, ha? Sabi nila gusto nila daw na kunin, tas ayaw niya ibigay. Ayaw ibig. Gusto nilang kunin. Oo. Pati ako din, inaampon ako, Yung pero bata ayaw kasi. niya. Nung bata pa. Yung baby, hindi ko yung bigay yun. Hindi mo ibinigay. Opo. Bakit? Kasi, arawilay nila to. Malayo pinuntahan niya. Hindi ko na makikita siya. Hindi mo na makikita pag inampon nila. Opo. Ba't ayaw mo ibigay? Ayaw niya rin yung nanay ko yun. Ha? Ayaw yung nanay ko rin. Ibibigay yung bata. Ayaw ng nanay mo na ibigay yung bata. Opo. Pero ikaw, Ayaw ko rin. ayaw mo rin. Oo, tama yun. Pero bakit sabi nila binibenta daw tong isang anak? Ito ay, Oo. papampon sana ito. Ito rin yung bigay rin. Hindi mo rin Mabilay pa yung nanay ko dito. buhay pa yung nanay mo, ayaw mo talaga ibigay. Opo. Tama yun. Huwag mong ibibigay kasi hindi naman aso yung mga yun, hindi hayop yan eh. Hindi siya hahayo. Oo. Kaya kailangan mahalin mo yung mga anak mo, no? Opo. Tsaka turuan mo yung mga kapatid mo na huwag magsakitan. Bawal yung ganyan, ha? Kasi makakalakihan nila. Ha? Oo. Kailangan magkakapatid nagmamahalan, ha? Ito po ang kalagayan ng pamilya na amin natagpuan. Kahit papaano meron naman silang masisilungan. Yun nga lang problema dahil si nanay may hindi kumpleto ang pag-iisip, yun napagsasamantalahan minsan. Pero kagandahan doon, after all ng kayang kalagayan, narinig nyo naman, kahit anong mangyari daw, ayaw niyang ipaampon ang kanyang mga anak kahit may kumukuha na dahil hindi na raw niya makikita pag napunta sa malayo. No? Sige, bigay na lang ako ng bigay ako ng, kasi sabi niyo kulang pa yung kulang pa yung pambili niyo sa school. Ha? Ate, bigay ako ng pera. Para makabili kayo, bili kayo ng mga gamit nyo. No? Kanino ko ibigay? Kay nanay o kay kuya? Ikaw na? Bakit? Marunong naman si nanay maghawak ng pera. Pag iba hindi. Paano? Pag iba? Ito ay kay kuya naman. Kay kuya na lang. Ibibigay ko sa'yo kuya kasi ikaw ang panganay. Anong gagawin mo sa pera? Ibibili. Yung cellphone niya daw. Huwag cellphone muna. Kailangan yung panggamit sa school, ha? Opo. May munggo kayo. Saan galing yung munggo? Mambuburbur ako. Pinitas mo yan. Hindi, burbur lang yan. Kaya nga. Abag namin yan. Gusto niyo? Namitas ka, share mo yan. Opo. Bakit gusto niyo? Hindi. Natanong ko lang. Nagtaka lang ako, meron kayo eh. Sana bibigyan kita niyo. Ha? Bigyan ko kayo sana. Bibigyan mo ko? Ano gagawin nyo dyan? Iluluto. Ay, iluluto. Lalamuin pa. Yung ulam. Inuulam ninyo. Oo. Pero madami yan, no? Ipon nyo na yan. O, ipon namin. Buti marunong kang maghanap buhay. Dalawa kami ng burbur. Dalawa kayo nagpitas. Oo. Huwag na Mauwi kami ng agor. Bibigyan kami. Oo. Okay. At least, alam nyo pag masipag talaga, kahit papano makakaraos at mabubuhay, no? Opo. Kamay mo kuya, para bigay ko to sa'yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thank you po. Thank you. Ano masasabi ni nanay? Thank you po. Okay lang sa kanya? Okay lang sa kanya ko binigay yung pera? Opo. Pambili ng gamit ng mga anak mo, ha? Opo. Pag siyang may hawak ng pera, pero bumibili rin siya ng pagkain nyo. Opo. mamaya. Bigyan ko rin si nanay para wala masabi si nanay, no? No? Bigyan ko si nanay. Nay, bigyan kita 1,000. Thank you po. Laban lang tayo. Ikaw yung pag-asa nila. Ha? Promise mo. Alam mo, di ginawa ang buhay pag ikaw magpapasimuno kasi ikaw panganay. May isip ka na, turuan mo ng magandang asal yung mga kapatid mo. Kasama ng iyong mama, ha? Gagabayan mo na rin yung mama mo para hindi kayo kawawa paglaki. No? Kailangan mapag-aral din yung mga kapatid mo.
No? Mga babae yung dalawa na yan. Opo. Babae to, di ba? Sige, ma'am. Oh, sige. Na? Salamat na puntahan ko kayo rito. Opo. Anong masasabi mo? Nakatanggap ka ng blessing, biyaya sa araw na ito. Thank you po na nagsuporta kayo sa ibang tao. Ano naman ang masasabi mo sa mga kapitbahay, mga tiyuhin ninyo na tinutulungan nila kayo? Bilang pasasalamat sa kanila dahil hindi kayo pinapabayan, anong sasabihin mo sa kanila? Nararamdaman ko na tinuturing kaming pamilya din. Okay. So, naramdaman mo, na-appreciate mo. So, ano yung sasabihin mo sa kanila? Bali tayo. Nagsusuporta sila sa amin. Okay. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay. Maraming salamat pong muli sa inyong lahat. At syempre sa aking mga kapwa charity vlogger dito sa Pangasinan. Maraming salamat po. Isa ako na nare-reach out nyo para matonton yung mga kababayan natin na nandito. Muli po ako'y nagpapasalamat at sana tuloy-tuloy lang po tayo para mas makatulong pa tayo. Na? Maraming salamat po. Magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali. Saan man kayo naroroon mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan, doble ingat po tayo parati. Maraming salamat and God bless po.